Good morning. Our topic is all about parts of a circle. A circle is a round-shaped figure that has no corners or edges. In geometry, a circle can be defined as a closed two-dimensional curved shape. A circle is a basic two-dimensional shape which is measured in terms of its radius. So, tumingin tayo sa paligid natin. Marami tayong makikitang halimbawa ng circle. Halimbawa na nga dito yung 20 peso coin natin. O yung gulong, bilog din siya. Marami pang iba. Pag sinabi nating circle, round shape na walang corners o sulok at wala ding edges o sides. Circle is the set of all points in a plane with the same distance from a certain point. This point is called the center of the circle. So, sa circle, meron tayong tinatawag na center na kung saan same distance yung lahat ng point ng isang circle. So, dito sa circle na ito, ang ating center ay A or point A. Makikita natin ito yon, yung A o point A. So, ibig sabihin, alinmang part simula sa center ay same distance or equidistant. So, pag sinabi nating same distance, ang other word noon ay equidistant. So, ang pangalan ng circle na ito ay circle A. Kasi yung pangalan ng isang circle, kinukuha kung ano yung kanyang center. Ano naman yung tinatawag na chord? Chord, a line segment joining two points on the circle. In circle A, segments CE and BG are chords. So, pag sinabi naman nating chords, yun yung pinag-join yung dalawang point para maging line segment. Halimbawa nito yung line segment CE. Kasi dalawang point yun, point C tsaka point E. Pinagdugtong, naging line segment. Line segment CE, o pwede rin namang segment CE, and line segment BG. Ito, BG. Ano yung dalawang point dito? Yung point B tsaka point G. Yan, dalawang point sa circle na pinagdugtong para maging line segment. Ano naman yung diameter? Diameter is a chord that connects two points on the circle. Every diameter is a chord. In circle A, segment BF is a diameter. The diameter goes straight across the circle through the center. So, ang diameter ay chords din, kaya lang, dumadaan siya doon sa center. Nagpapastro siya. Halimbawa, ito, yung point B, dumaan siya sa center na A, patungo sa point F. Kaya ang ating diameter ay line segment or line segment BF. Ito yon. Radius. Ang radius daw ay line segment from the center of the circle to only point on the circle. The radius of a circle is 1/2 the diameter. In circle A, segments AB, AF, AD, and AH are radii. So, ang plural ng radius ay radii. Sa pagka naman daw radius, yung isang line segment niya, yung isang point niya, nasa center. Line segment from the center. Dapat yung isang point niya na andun sa center. Ang katumbas daw ng dalawang radius ay isang diameter. Kasi sa isang diameter, may dalawa tayong radius o radii sa plural. So, ang ating radius
ay line segment AB. Ito yon. Okay, nagmula yung isang line, isang segment doon sa center. Line segment AB, line segment AF, line segment AD, ito yon, and line segment AH, ito yon. So kung mapapansin natin, yung diameter natin kanina na segment BF, dalawang radius ang katumbas. Line segment AB, tsaka line segment AF. Central angle is an angle formed by two radii. In circle A, angle BAD and angle BAH and angle HAF are central angles. So ano naman yung tinatawag na central angle sa circle? So syempre, pagka-angle, meron tatlong point. At yung vertex nila ng central angle, yun yung center. Yung vertex ng angle ng central angle. Halimbawa, ang central angle dito ay angle BAD. Ito yun. BAD. So ito yung vertex niya. Kung saan nagtagpo yung dalawang line. Dito yun yung vertex. Kaya tinawag siyang central angle kasi nga yung vertex niya ay yung center. Ano pa? Angle BAH. Ito yon. Okay, yun na naman ang kanyang vertex. A na naman. Yung center natin. And angle HAF. HAF. So, ganun pa rin. Yung kanyang vertex ay yung center natin. Kaya tinawag siyang central angle. So, ano naman yung tinatawag na inscribed angle? Angle whose vertex is on the circle. In circle A, angle FBG is an inscribed angle. So, syempre, pag inscribed angle, yung vertex niya, hindi yung center ng isang circle. So, ang ating inscribed angle dito ay angle FBG. So, yung vertex niya, wala sa center. So, a compass is an instrument used in drawing circles. So, nakakita na ba kayo ng compass? So, ito yung itsura ng compass. Ginagamit daw to sa pagdrawing ng circle. So, meron siyang parts o different parts. Hinge, ito yon. Sinabing hinge, ito yung handle niya. Compass needle, ito yon. So, ito yung nagiging center ng circle nyo pag nagdo-drawing kayo. Siyempre, hold for a pencil o yung pinaglalagyan ng pencil para makapag-drawing ng circle. Learning task 1. Name the parts of the circle. Name natin yung different parts na circle. Number 1, center. Alin kaya dyan ng center? So, ang center ay M or point M. Ito yun. Center. Number 2, 4 radii. Ang radii ay plural ng radius. Alin kaya dyan ang mga radii? So, segments MI, MH, MT, and MA. Segment MI, ito yon. MH, ito yon. MT, ito yon. And
segment MA. Ito yon. Number 3, diameter. Alin kaya dyan ang diameter? Segment IH. Ito yon. O yung measurement across a circle, yun ang diameter. Dumadaan siya doon sa center. 4, at least 2 central angles. So, lahat na binigay ko, pero dalawa lang ang hinihingi. Angle AMT. Angle AMT. Ito yon. So, yung vertex niya ay nasa center. Kaya nga, central angle. Angle IMA. IMA. Ito yon, angle IMA. Ganun pa rin, yung kanyang vertex nasa center. And angle TMH. Angle TMH. Okay. Yung kanyang vertex ay nasa center. Number 5, inscribe angle. Angle HIE. HIE. Ito yun. So, ang pagkakaiba niya lang sa central angle, yung kanyang vertex ay hindi yung center ng circle. Number 6, 2 chords. Segments TC. Ito yun. Segments TC. And segments IE. Ito yun. So, ang pagkakaiba niya lang sa radius, yung endpoint niya, yung isang endpoint niya wala sa center pagka chord. Sa nabing chord, any point, 2 points in a circle. Pero hindi center yung isang endpoint niya. Learning task 2. Write T if the statement is true and F if false. Number 1, the diameter of the circle is twice the length of the radius. What is your answer? So, true. T. Number 2, the longest chord in a circle is the diameter. So, true pa rin o T. Nabanggit ko na yan kanina. 3, if a radius measure 12 cm, then the measure of the diameter is 6 cm. So, syempre false. Kasi, dalawang radius ang katumbas ng isang diameter. So, dapat 24 cm. Number 4, the length of every chord in a circle is always greater than the length of a radius. False. Hindi palagi. Hindi palaging greater than the length of a radius. Kasi any point naman sa circle ay dalawang point ay chord. Pwedeng mas maigsi rin. Number 5, the vertex of the central angle is the center of the circle. Yes, very true. Dapat yung kanyang vertex, yun ang center pagka central angle. Number 6, the vertex of an inscribed angle is any point inside the circle. So, true pa rin. Number 7, we can draw circles with different sizes but the same center. True pa rin. 8, a line in a circle can intersect in just one point. So, true pa rin yun. So, for advanced information, a line and a circle can intersect in one point, and this is what we call the tangent. So, tandaan nyo yun. Ito kasi ay topic na ng high school at college, itong tangent na to. So, mapapag-aralan nyo yan pagka kayo high school na o
College na. Number 9. Every diameter intersects the circle in exactly 2 points. True pa rin. Number 10. A circle is labeled by its center point. So, katulad ng nabanggit ko kanina, yung name ng isang circle ay hinango doon sa center niya. Learning task 3. Identify the parts of the circle. Okay, ito yung circle. Name natin yung mga parts niya. Number 1. Ano daw ang name ng circle na ito? So, yan ay circle C kasi ang kanyang center ay C. Diameter. Alin dyan ang diameter? Segment RB. Ito yun. Lastly, alin dyan ang radius? So, tatlo yung radius natin o radii. Segment CR, segment CB, and segment CA. Ito yun. Number 2. Ito yun. Ano ang name ng circle na yan? So, yan ay circle O dahil yung kanyang center ay O. Ano naman yung mga central angle niya? So, meron tayong dalawang central angle. Angle POL, ito yun. Kasi yung vertex niya ay yung center ng circle, kaya central angle. And angle YOL. So, ganun din, yung kanyang vertex. Ay yung center ng circle. Ano-ano naman yung mga radius? So, tatlo ang radii natin. Segments OP, OL, and segment OY. Ito yun. 3. Anong pangalan ng circle na yan? So, circle A kasi yung kanyang center ay A. Inscribe angle. Angle JRS. O, angle IRS. Ito yon. Pagkakaiba niya lang sa central angle ay yung kanyang vertex. Hindi yung center ng circle. Yun ang inscribe angle. Angle ay RS. Radius. So, tatlo ang radii natin. Segments AD, ito yun. AR, ito yun. At AI, ito yun. Thank you. Don't forget to like and subscribe. I-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga gagawin kong math tutorial. Hanggang dito na lamang. Bye for now and God bless po. Thank you.